Martin Romualdez at Remulla dinamay na ni Mayor Basti Duterte. Ay naku po. Ang sabi ko lang, ang gusto ko lang sana magkaroon ng 2-on-2. Dalawa kami ni Baste magkakampi, tapos si Torre maghahanap siya ng sarili niyang kakampi. Hindi ko akalain na mapapadpad na tayo sa 3-on-3. So, Mayor Baste, kakayanin kaya natin yung tatlo? Kakayanin kaya natin yung tatlo? Oo, kasi tawag dito, tatlo na tao. Kaso, ang nakakatakot lang, kasi yung isa dyan, kapag nasuntok mo, baka mamatay. Dahil isang perma na lang ng bolate dyan sa hindi punta na yan. Dedo na. Kamakailan nga lang, muntikan na yan. Kahit paano ngayon, nakakabawi-bawi na. So ngayon, ito nga, Mayor, alam naman na natin na nag-trending ho. At napag-usapan ng paghamon ni Pangulo. Bagay, future president din naman to si Mayor Baste. Ang paghamon ni Mayor Basti Duterte, acting Mayor Basti Duterte, kay General excuse me. Kay General Tay Diwata. Ano? At ayun naman kumasa naman agad si Torre. Kumasa naman agad at eto naman may panibagong kondisyon naman agad na naglabas. Naglabas agad ng panibagong mensahe si Mayor Basti Duterte kay Torre. No, so yan yung mga papanoorin natin at etong paghahamon or etong pagdamay kay Martin Romualdez at kay Remulla ni Basti Duterte. Nako po, tatlo na yung kalaban mo, Mayor Basti. Kung isasama mo ko, sa tutusin, kaya naman natin. Kaso may kalakihan si Tambaloslos. Oo, pero kapag pag napatid ko na yan sa panya, hirap nang bumangon yan. Si Remulla naman, baka pag nasapak mo yan, madedo na, yari tayo dyan, kaso yan. Ay wala naman palang kaso yun kasi sports yun basta sa'yo lang si Torre, basagin mo mukha basag na nga rin talaga So ngayon ito na nga ito yung unang pahina na kung saan nadamay nga itong si Martin Romualdez dito kay dito sa hamunan ng boxing ni Basti Duterte at ni General Torre. Pero ang tanong, kailan kaya sasagutin ni General Torre yung hamon ko? Hindi, marami nagsasabi na, Jay, wag mo nang patulan si General Torre kasi matanda na. Hindi kasi, alam nyo, gusto niya yun Tsaka di ba maraming nagsasabi na hindi deserve ni General Torre yung posisyon niya bilang PNP chief. So patunayan niya. Kahit bata ako ay hindi ako magsisinungaling, nasa 30 pa lang ako, 1993 ako pinanganak. Si General Torre nasa 55 data, tapos medyo masakit na rin yung likod kasi nung nag-push up siya, hindi naman ganun yung push up, hindi na mailatag yung dibdib. So aminado ako na matanda siya, kaso nga lang, kesa kasi kay Basti, tignan mo yung fist lock ni Basti. Tapos tingnan mo yung itsura ni General Torre, tagilid. Di ba? Oo, kaya ako, sa totoo lang, ako ready ako anytime. Hindi naman ako nagte-training, wala akong ensayo, kain lang talaga. Nito kain lang. Ngayon kung ako yung palarin, ako ay tatanawin kong isang tawag dito. Tatanawin kong isang napaka tagos sa aking puso't damdamin na makalaban ng pinakakakaibang pulis sa kasaysayan ng Pilipinas na naging general or naging PNP chief nang walang kahirap-hirap. Tatanggapin ko ikaw ba naman, ikaw ang kauna-una ng PNP chief na hindi ka man lang dumanas ng hirap, nandiyan ka na agad sa pagiging PNP chief.
'Di ba? Wala kang misyon na talagang alam mo yung katulad nila General Bato de la Rosa na talagang sumasabak sa gera. Oo. Ang malapit dito naging PNP chief ng walang kahirap-hirap. So isang karangalan na makalaban si General Torre. Oo. So kung pagbibigyan, kung gusto niya rin, halimbawa si Baste, so magtuon to na lang, kakampi ko si Baste, hanap ng kakampi si General Torre. Pwede dyan si John B. Cremulya, bata-bata. Si tawag dito, huwag na si kuya ni John B. Sino mo pwede dyan yun? Yung mga congressman, marami dyan. Nandyan si Ortega. Sino pa? Marami dyan. Daming malalakas na mga bata pang mga congressman niya. Sama na ni si Manny Pacquiao. Inaman si Manny no? So pakinggan natin yung banat ni Mayor Baste kay Martin Romualdez. Sabi niya rito, magpakita ka naman ng may kalaban ka Mayor Baste kay Speaker Romualdez, nanalo dahil walang kalaban. Ay grabe to nakakahiya to, so panoorin nga natin. Si Romualdez walang lumalaban, pakita ka naman na may kalaban ka. Ay grabe, Nag-disqualify mo lahat, takot ka lang. Baka takot ka pag may tumakbo against yung madakano ka. You're not even relevant actually. Gusto mo makita ka tumakbo ka na may kalaban ka, ay maganda nga yun. Provide mo matig, panalo na walang dangal. And all you do is negotiate. Sakit nun to serve the interests of those who you negotiate with and for yourself. No. You know, these people in Tobles, gusto ba talaga nila yung speaker na yan? Depende sa hatak. Grabe yung katangahan daw. Tama ba yung rinig ko, katangahan? Ay, ginagawa na sa wana. Tulsi. Hindi, sa totoo lang nakakahiwaga din si Romualdez kasi lahat ng halos panalo niya wala siyang kalaban. No? Kaya siya nananalo dahil wala siyang kalaban. Iba din no? Kakaiba din ng galaw nito ni Martin Romualdez Yeah, yung gaan niya, pati yung ano niya. Pillar niya. That's a major contributor to poverty. And you're not properly allocating the people's money. Grabe. Clear, no? As you mentioned, there are many issues, maraming mga problema na dapat sagutin, ayusin, where it seems every now and then, ang daming diversionary tactics there. At quote and quote, na nalilimutan ng tao minsan yung ano dapat akin ang usapan. They agree with that, man. Oh, they are weaponizing government right now. So if you talk about issues, kunwari nasasalita ka, saan yung Philip, or ito si Risa Pabdiveros, may lumabas na issue. The weaponized government, kakasuhan kanila to, silence you. Patatahimikin ka nila, tatakutin ka nila Akalan nila ginawa yan dito sa Davao. So, you cannot play fair. You have all the power and the influence that you have right now as an administration, and yet these are the only things that you can do rather than fix, the problem. Pag ayan yung sinasabi ng tao, kahit totoo naman, kapasuhan nyo. Yun yung masakit. Ngayon kasi dapat, pag may nakita kang mali na ginawa nila, hayaan mo lang. Dapat ganun lang ng ganun. Hayaan mo lang sila. Kasi kapag sa oras na sinita mo, wala, yari ka. Paso ka, ganyan talaga kaya nga, mali nga yung diskarte nila. Alam mo, sobrang mali yung diskarte nilang ganyan na, halimbawa, si Martin Romualdez, yung mga congressman, si Risa Ontiveros, di ba? So, nasita sila ng mga vlogger. Ngayon, kinasuhan nila yung mga vlogger. Doon sa ginawa nila, maling-mali yun. Bilang may ambisyon silang tumakbo. Bilang sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno.
Maling-maling desisyon yon dahil ipinakita agad nila sa taong bayan na ganyan pa nga lang yung posisyon nila kung makagamit sila ng kanilang kapangyarihan, ganyan na. What if? Paano? No, paano kung maging presidente siya at masita ulit siya ng mga vlogger, sabi na natin ordinaryong Pilipino, kakasuhan mo na. Yun yung maling-mali. Pinakamaling strategy nila, pinakamaling ginawa nila yung ganyan. Kaya eto, naniniwala ako, daya lang talaga makapagpapanalo kay Risa Hontiveros tsaka kay Martin Romualdez bilang presidente ng bansang Pilipinas. Totoo yan. Kasi kayo, yan talaga yan. Just play fair. Wala naman kami hinihingi na ito rin si Romualdez, walang lumalaban. It's either, I do not know what happens in the program, but maybe, just another speculation, baka takot ka pag may tumakbo against you, matatalo ka. You're not even relevant. Paano yun? Halimbawa, tumakbo si Romualdez bilang presidente. So, anong gagawin niya kay Vice President Sara Duterte? Bali ipapakancel sa COMELEC dahil may kasong confidential fund, tsaka, yun, sa confidential fund, ganon. Di alam nyo, matagal ko na rin iniisip yan eh. Kaya nga medyo yung ginagawa ng COMELEC na yan, delikado yan. Kaya dapat ngayon pa lang tutulan na. Kasi halimbawa, 40 million ang bumoto kay Vice President Sara Duterte. Tapos 10 million lang ang bumoto kay Martin Romualdez. Kaso ayaw ng COMELEC na iproklama na panalo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo ng bansang Pilipinas dahil may kaso siyang confidential fund or may mga kaso siya ganun. May mga ayaw ng COMELEC nun kasi may mga ganyang issue siya. So panalo pa rin si Martin Romualdez. Tapos kahit na nawala sa 1/4 yung boto niya sa boto ni Vice President Sara Duterte, yan ang mahirap yan. Kagaya ng sinabi ni Mayor Baste na tumakbo ka nang may kalaban. Hindi yung palaging wala kang kalaban kaya palagi kang panalo. Balik. You are a nobody. I've always said that since nagsimula kong lahat. Sakit na po. That's the reality. Truth hurts. Gusto mo makita na tumakbo ka na may kalaban ka? Sabi tawag na sa Tagalog na mudaog ka provide mo. Matig panalo na walang dangal. So, Pakita ka naman na may kalaban ka. Na-disqualify mo lahat. Takot ka lang. Mayor, balita ko gusto natin lumaban sa booking. Joke lang. Ang sakit nun, no? Nananalo ka nung wala kang kalaban. Ew! Nakaka-dear. Oo, nakaka-dear yun. That's the kind of person that you do not play fair. All you do, you're a very transactional administration, including you, the speaker. Uy. And all you do is negotiate to serve the interests of those who you negotiate with and for yourself. Simple. Speaking of speaker, Anna, I think there's another brewing story there sa Step out hours sa house. So, may incidents. I also heard Toby Capco wanted to be the speaker. dapat siya huling jam also. Because it's Martin Romualdez who's the speaker now. Who wants him? If you really, ask, these people in Congress, gusto ba talaga nila yung speaker na yan? Depende sa hatak. Gusto mo nila speaker na yun? Depende sa bigay. Hindi, bali-balita Mayor Baste kapag minimum 100 million. Pag nagmatak sa 100 million, gusto na nila si speaker. Pero pag pababa, ayaw nila. 50 million, mahina. Laki-laki ng nakukuha Tapos sa amin, 100 million lang. Barya lang yun. Ay, ginawa ko. Sawan na. We'll see sa opening ng Congress. Yeah, but kung mapalitan yung Romualdez na yan, I think it should be a much better country. Slightly. Ito na, Mayor. Speaking of among the issues na
pang-divert, tinatawag ng mga tao na diversionary tactic. Ito ang biglang pagsulpot ng issue ng mga bisig sa Bungeros Minor, na ngayon pigit pang nililik to the job war. Okay, ang main platform with this on how they operate a diversion through the media is to use the Duterte family. Totoo. Magan, si kapatid ko, impeachment, ito ICC, war on drugs, yung na-detain yung tatay ko. War on drugs, that's not, like even genocide, it's war on drugs. So why would anyone be, like, sino may ayaw niyan? You want us to be South America? Where cartels have tanks and the high-powered, high-caliber firearms? At hindi, President Rodrigo Duterte tried to stop that from happening. And to make, people para makapaglakad ng maayos sa gabi, yung mga tao dyan sa... Kami ang ginagamit na diversionary tactics so that they can continue to steal money. I think that will be labeled as to maneuver the money of the people's taxes. Hindi, alam nyo, totoo yun ha. Tsaka, ang kinagandaan lang ngayon, kahit na paulit-ulit na ginagawa ng administrasyon na Duterte ang ginagawa nilang diversional tactic para hindi mapansin ng mga Pilipino yung mga ginagawa nilang kabulastugan sa Pilipinas. Ang kinagandaan sa mga kababayan natin, alam na nila. No, ano na sila, mulat na. Kasi nung mga mga kasagsagan ng medyo nag-iiringan pa lang si hindi pala iringan nung umpisa na nalalaman na natutunugan na ni Vice President Sara Duterte na ay iba tong taong to. Hihilahin ako pababa nito. Tsaka hindi ko karugtong ng bituka tong si Marcos. Ibagalaw ng bituka nito. Oo, pera ang inihigop ng bituka nito. So ng mga panahon na yun, hindi pa masyadong hindi pa masyadong mulat. Sinisisi pa ng ibang tao si Pangulong Duterte kesyo hindi daw makamove on sa pagkakatapos ng termino. Gusto agad na palitan si Marcos. Inggit sa may mga ganun eh. So ngayon, tumagal hanggang sa, kaya nga sinasabi ko, ang nagpaumpisa na minulat ang buong Pilipino ng kabulastugan ng gobyerno, walang iba kundi si Pastor. Totoo yan. Si Pastor Apollo Sikibuloy ang nagmulat talaga. Ang nagpatotoo ng walang niya at demonyo ang administrasyong Marcos. Dahil nung simula nung ginipit si Pastor, kahit ako, minado ko, pinagtatawanan ko noon yung mga sinasabi ni Pastor. Pero ngayon, doon ko nalaman na totoo talaga. Totoo yung mga sinasabi ni Pastor. Totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte. So, hindi nagkamali. Nangyari na. Diba? At yun nga ang kinaganda doon. Namulat ang taong bayan na talagang may ginagawang kabulastugan etong administrasyong Marcos. At eto, paulit-ulit nilang ginagawa yung diversional tactic para hindi mapansin ng taong bayan yung ginagawa nilang kabulastugan sa gobyerno. Ang masama nga lang nun, paulit-ulit nilang ginagawang diversional tactic ang mga Duterte. No, yun nga lang, ang kinaganda naman nun, alam na natin. At talagang alam mo yun, alam na natin, ay, wala yan, diversion lang, tactic lang yan. Ay, kaya naman pala may lumabas na isyong ganyan kasi may pinagtatakpan. Etong etong issue na to. Oo, lalo na yan. Magkakaroon na naman ng SONA. Ano na naman kaya yung pagkatapos ng SONA, ano naman kaya ang ipang-divert ng administrasyong Marcos para matabunan ang issue about sa SONA? Unang-una, maraming tayong abangan sa SONA eh. Budget ng SONA. Kanong nakaraan, 20 million ha. O baka ngayon, siyempre, naging 2025 na, nag-increase. Naging 25 million to 30 million na siguro. So, ganun, no? Ngayon, yung mga sasabihin ni Marcos Jr., inaabangan yun kung ano yun. Ha? Unang-una, yung huli niyang SONA, wala siyang napatunayan.
Asan yung flood control? Asan yung mga pinagyayabang niya? Yung Pogo, banda daw, pero pero wag ka, meron ng Pigo. 'Di ba? So yun. Yan ang isa sa kakaabangan yung zona na yan. Maraming ang tanong diyan, ano yung diversional tactic na gagawin ni Marcos? So syempre, ano yun? Ba't parang may ulupong na lumabas doon? Syempre, kailangan ng isang asong may rabies. Isang asong tumutulo ang laway. Isang aso na handang mangagat kahit walang ngipin. At eto na nga, si Larry Gadon. Pasok? Kung sakaling matuloy ang exhibition match na charity boxing fight ni General Torre at kakampi ka kay Torre? Wag naman, baka sabihin nyo, ang tatanda na namin, ang babata nyo pa kaya kayo nanalo. Wag naman, Gadon. Secretary, Larry Gadon, wag ka na umepal. Wala ka na, ka na lang. Tae ka na lang sa social media, hoy. boxing fight ni General Torre at ni Baste ay nagbo-volunteer ako na maging... Nako, anong ibo-volunteer mo? Ikaw ang magiging stage, ganon. Diyan papatong sa ilong mo si Baste tsaka si Torre, ganon. Anong bo-volunteer mo? Referee. Putang ina, referee ang hayop. Walang nga, magre-referee ka pa, hindi mo nga masolusyonan yung 2 beses mong disbarment sa pagiging attorney mo. Walang nga ka, tupagin mo muna yung disbarment mo, oy. 2 beses na yun. Kauna-unahan sa kasaysayan sa buong mundo. Isang lawyer na disbar ng 2 beses. Utang ilang yan. Tapos ngayon magre-referee ka? Kapal nito. I am worried that General Torre might inflict Wow! Nawo-worried daw siya. Ibig sabihin, inamin mo na mahina si Torre talaga. Ay, nako po, Larry Gadon. Mga kulang ng isa. Wala pa si Trillanes, ha? Ayun pala maganda. Torre. Oo. Bata pa si Trillanes. Kumbinsihin mo si Trillanes na maging katag team mo. 2-on-2 tayo. Ako, tsaka si Baste. Tapos si Torre, tsaka si Trillanes. Torre. Oo. Torre, kumbinsihin mo si Trillanes. Na lumaban ng 2-on-2. Magkakampi kayo para lalo siyang mapanot. Ha? Kumbinsihin mo, malay mo. Una-una, ikaw, di ba? May training kang PNP. Si Trillanes, may training niya sa pagiging sundalo. Bata pa yun, mas matanda ka dun. Gawin mong kakampi, baka may chance na kayong manalo. Kaso juding ata yun si Trillanes no? Pagkakabalita ko, juding yun eh. Aklab daw yun, aklab. Baliktarin mo yung aklab. Hindi daw yun talaga talagang naggaganon-ganon lang yun para matabunan yung kanyang kabadingan. Ayun, Torre ha, may katagdim ka na. Ito si Gadon, naku, wag mo ito. Naku po! Takit mo lang yan sa ulo, isang suntok lang yan, tulog yan. Catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. At merong iniinom yan na energy drink. Naku, may iniinom pala. Bawal ho yun, no? May iniinom ka palang energy drink. Ako nga lang, puro lang kain eh. Coffee. Ito, binigyan nga niya ako eh. Itong coffee na ito ay talagang energy drink ito. At kapag ka nakainom ka... Tangina, nag-flex lang pala ng product niya. Hayop ka, Larry Gadon, magtitinda ka lang pala ng kape mo, di mo pa sinabi. Hindi sana nagpo-promote ka na lang sa mga channel namin. Hindi ka naman namin sisingilin ng mahal, hindi naman ng sugal. Walang iya ka. Nakisaw-saw ka pa sa issue nila Baste tsaka ni Torre, magtitinda ka lang pala ng kape mo.
Ay, naghirap na ba ganun? Lahat trip mo, puta. Ayop na to, magtitinda ka lang kami. La TV5 ka pa. Puta, ina naman. Ayop naman itong TV5 na to, nagtitinda lang kape yung tao. Pinatulan nyo naman. Ay, nako. Ayop ka sa itong pangako. Wala, stretch ko lang yung pangako, ha? Baka malambot na eh. Utangina ka, nagtinda ka lang pala ng kape dyan. Ayop ka, tapos nagpa-TV5 ka pa. Nakisawsaw ka pa sa sa issue ni nung dalawa. Hayop na to. Tingnan natin nga kung gaano kalakas si General Torre. Tingnan natin yung mga suntok kung talagang babaon. Naghamon ng suntukan pero may plot twist. Makikipagsapakan lang daw si Acting Mayor Baste Duterte kay PNP Chief Nicolas Torre kung magpapa-drug test ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Nasa frontline ng maganda yun, ha? Castillo. Uy, maganda yun, ha? Oo, magandang yun. Hindi kasi ganito yun eh. Naghamon ng suntukan si Baste. So dapat kakasalang dapat si Torre. Kaso si Torre nagbigay ng tawag dito, nagbigay ng paano ba natin yan? Nagbigay ng kondisyon etong si Torre na gawin daw charity match ang boxing nila. So kasi kapag ang isang lalaki, hindi kasi ganito ito sa mga yung mga medyo may pusong babae yan, medyo excuse po, patabi lang konti. At doon naman sa mga kababayan, excuse din po. Medyo hindi nyo ito maiintindihan. Ang ugali kasi ng lalaki, kapag sinabihan ka na, oy tara suntukan tayo, matik yun, suntukan agad. Wala nang gloves. Pag nagkita tayo, suntukan agad. Walang tutulong, wala kang dadamputin, magsuntukan tayo, kamao sa kamao, yun. Etong Torre, anak ng teteng, biglang may kondisyon pa. Charity match. Unang-una, ibig sabihin ng charity, pera mo, ibinigay mo. Pero kung, tapos sinabi niya, marami naman tayo sponsor din eh. Una-una, bawal yun. Wala ka namang permit para dyan sa mga, wala ka namang papel na para tumanggap ka ng sponsor galing sa tao, no? Anak ng teteng, PNP chip ka na, hindi mo pa alam yung batas na yon. So, nagbigay siya ng kondisyon. At eto naman, si Mayor Baste ay may kondisyon din. At napakaganda nun, ha? Hair follicle test sa lahat ng sangay ng gobyerno, palakpakan. Maganda yun. Oo, ang tanong niyan, sasabihin kaya yan ni Torre. At kakasakaya yung mga politiko, yung mga nandyan sa gobyerno, malamang sa malamang, hindi. Ay, grabe yung muscle niya, no? Parang gusto ko nang umatras. Grabe naman yung boxing ni paring Torre. Grabe, kamao pa lang, oh. Buti hindi siya nagugulat. Ay, siya pala yun. Buti hindi siya nagulat doon sa kalaban niya, kamukha niya, no? Ayun na nasa salamin, no? Tip na uniforme, sports attire ang suot. At imbis na radyo, boxing gloves ang hawak. Yung Sabi niyo manuntok. Ulitin natin. Paano? Patayin nga ng suntok mo. Patayin yung suntok mo, Torre. At imbis na radyo, boxing gloves ang hawak. Boom! Unang araw pa lang. Boom! Bakit yung bema yung gumagalaw sa'yo? Nandun ka pa ganyan. Ay. Malakas yung malakas yung sigaw mo dun, ha? Pakinggan niya yung boom niya. Unang araw pa lang,
Humataw agad sa training si PNP Hawak. Boom! Unang araw pa lang. Bu. In fairness, ngayon lang ako nakakita ng suntok na ng suntok na ganun. Paano yun? Ang hirap. Kasi pag manuntok ka, ganun eh. Oo. Siyempre, ito dapat yan eh. Ganun, di ba? Sa kanya ganun eh. Ba't ganun? Ang hirap na. Ang hirap naman ng training mo, Tore. Hindi kasi namin alam yan. Pag manuntok ka kasi, manuntok ka, ganun uy. Di ba? Kay Tore ganun eh. Tell me when do you be mine? Utang ilang ka, Tore. Saba. Sa halip na Batingin. Baka napuwing lang ako. Oo, baka nagkakamali ako. Sige. uniforme, sports attire ang suot. At imbis na radyo, boxing gloves ang hawak. Boom! Unang araw pa lang, Grabe. pumataw agad sa Lakas. training si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Hindi. Baka sabihin naman nila, yabang ko. Hindi kasi alam niya na pag may mga edad na talagang ganyan naman ang to. Center sa Campo Crame. 6 na rounds ng Mas technique. malakas pa yung bunganga nung trainer mo kaysa dun sa suntok mo. Ay! Hirap lang magsalita. Ang ina. Dapat pala, Tori, pinanganak ako sa kailan ka pinanganak, no? Pakita ko sana sa iyo yung tunay na larangan ng ano eh. Footwork at diskarte. Bakit Ay, grabe. Kumasa Ay, grabe. sa hamong suntukan ng acting Davao City Mayor na si Baste Duterte. Hindi So ibig sabihin, pag suntok mo ng ganon, iwas ka kagad, sabay ganon. Ay grabe, no? Oo, tindi. Ang tindi mo. Grabe, tingnan mo yung training, Plans no? for a cause daw ito. Uy! Para sa Uy! mga biktima Uy! ng baha. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro lang jogging. Puta na, pati yun nandiyan. Pati! Kung si Abante, ay di mali. Kung si Marcos Jr. may anti-Claire, si Speaker may Abante, kung si Vice President may Julalay na Amy Marcos, putangin na si Torre may Julalay na Pahardo. Pati ba naman dyan sinasamahan mo si Torre? Tsaka, in fairness ha, may nahalata ako. Iba ang titig ni Pahardo kay Torre. Ay! Grabe yung titig ni Pahardo, no? In love kay Torre, no? Sabi, ang iyami ni... Ang sarap mo, Torre. Para kang chocolate. Sabi niya, Torre, ang sarap mo, Torre. Ikaw ang babago sa aking kinabuhi. Parang chocolate ba naman eh. Ang ating ginagawa. Akala mo, Toblerone na naging tao eh, no? Kuha niyan eh. Medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun. Takbo na ng takbo eh. Okay. Sa kabilang panig, si Baste na siyang naghamon. Siyempre, game din daw. Pero biglang meron siyang kondisyon. Pati si Pangulong Bongbong Yun pa, pati yung mainstream media, iba yung balita. Marcos nadamay. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente that all elected officials Maganda naman to eh. undergo a hair follicle drug test. Alanganin pang matuloy sa linggo ang bakbakan. Ang sigurado, Sayang. Torre ako. Anytime, ready ako. Dito to, anytime, Torre. Ready ako. MMA, boxing, lalabanan kita. Ulitin ko disclaimer, wala po akong karanasan sa boxing. At wala din po akong karanasan sa MMA. Basag ulo lang meron. Hindi totoo, wala po akong karanasan doon. Pero handa po akong lumaban kay Torre. Anytime, anywhere. Siguro mas maganda sagutin mo na rin yung panggasolina ko pagpunta dun sa venue. 0961-924-9686. Yan po ang aking GCash. General Torre, kung gusto mo padalan mo akong pamasahe.
Tapos punta ako dun sa venue. Okay, anytime. Kung gusto mong may kalabang ka sa linggo, edi ako na lang. Hindi, pustahan tayo. Pag yayabang ni Tore yan, ay, hindi dumalo si Baste. Oo, mayabang. Oo, duwag. Ay, gaganyan-ganyan yan si Tore, pustahan tayo. Magyayabang yan. na yan sa Araneta. May nakabook na kasi, pero di raw yan problema. May ring na sa Rizal Memorial Coliseum. Wag doon. Araneta nga maganda eh. Iba, mas maganda sa Araneta. Maraming tao makakakita ng pagkatulog mo. Oo, doon dapat. May offer pa na ballroom mula sa sikat na casino hotel. May venue na. Meron din daw na referee. Nagbo-volunteer ako na maging referee. Ulol, magtinda ka na lang ng kape. Pantado. Yung pagka-disbar mo nga, di mo maasikaso, tapos ngayon magre-referee ka. Anong alam mo pagiging referee? Anong alam mo sa pagiging referee sa boxing? Pwede ka maging punching bag. Pero yung referee ka, tigil-tigilan mo ako, Larry Gadon, ayaw kong kausap tong hayop na to. Baliw yung hayop. Oo, tigil-tigilan mo sumugin yung referee. Hindi mo ka maasikaso yung pagiging disbarman mo, 2 beses ka na disbar eh. Tapos nagtinda ka lang ng kape, na TV5 ka pang hayop ko. Hindi pa man opisyal na nagsimula ang suntukan sana nila Mayor Baste at PNP Chief General Diwata Torre. Abay, knockout na agad si General Diwata. Wawa naman matanda Ito naman kasi si paring Basti naman kasi. Gurang na to, pinatulan mo pa eh. Pati tuloy ako nadamay. Joke lang ha. Hindi minsan na-realize ko, sabi ko parang hindi kaya gabaan tayo nito. Mayor Baste, hindi kaya gabaan tayo nito pare. Ang patulan natin ito, tingnan mo. Sumuntok lang ng 5 beses. Nga na. Hindi kaya makarma tayo nito. Sabi ba natin nung mga bata tayo, di ba? Ang matanda ay ginagala. Nirirespeto. Hindi kaya gabaan tayo nito, guys. Kawawa naman to, tatay na natin to eh. Ilan taon na ba? Ang edad ng tatay ko, 54 eh. Ito, 55 na to, matanda pa sa tatay ko. Inanggap ni PNP Chief General Nicolas Torre III ang hamon. Sana pagod na nga yung boxer, pagod din yung coach sa likod. Mayor Baste Duterte na isang one-on-one suntukan. Pero gusto niyang gawing makabuluhan daw ang laban. Sa isang pahayag nitong Miyerkules, minungkahi ni General Torre na gawin ito bilang isang 12-round boxing match sa Araneta Coliseum ngayong linggo para daw makalikom ng pondo sa mga nasalanta ng mga bagyo at... Tangina, hindi. Bakit? Panglikom ng pondo para sa nasalanta ng bagyo. Puta na, laki-laki ng pera ng gobyerno gaganyan-ganyan ka pa. Anong silbi ng gobyerno kung asan yung pera ng buwis ng bayan? Bakit? Kukulangin kasi naubos na yung ayuda nung halalan na, okay. Gets na namin. Oo, gets na namin. Gets na namin yung Gets na namin yung punto, kaya pero hilig mo sa pansa, hilig sa pera ni Torre, no? Ay, naku po. Dito tayo kay Remulla naman tayo. Asan yan? Saan kay Remulla? Ay! Asan na? Saan yung kay Remulla? Hindi ko yun nga yung kay Remulla. Ito nga, Mali ba ako tingnan ko nga. Ito nga, na-edit lang ha. Saglit lang ito naman kayo, masyado naman kayo nagtatampo agad pwede naman kasing ganyanin yan, pwede naman ganyanin yan, no? Diba? Kitang-kita naman yan talagang alam mo, hindi ko pwedeng tanggalan dyan si Mayor Baste kasi alam mo naman magkahawig kami niyan, halos isang bias lang kami ng ilong yan. Tinatawag nga ako ng karamihan na minsan nga, magpupunta ako ng Davao, "Oy, Mayor!
Ay, si Jay pala yan. Nakala ko si Mayor Baste. Oo, ganoon. Dito yan. Minsan pag nandun kami sa Davao, pagbaba ko ng kotse, pag bibili akong Jollibee, di ba? O kaya the drive-thru. Sabi sa akin, uy, si Mayor Baste. Ay, hindi pala. Si Jay Guevara pala, yung Bernateros Brothers. Kala namin si Mayor Baste. Sige, tuloy na natin. Baka mabato pa ako ng... baka mabato pa ako ng kamali dito. Okay. Sinimulan ni Remulla yan, yung ombudsman niya na posisyon. Ang gagawin lang ng Remulla na yan, tatakutin niya na ng kaso yung mga politiko na yan. Mag-a-apply pa lang ako, yun naman. Pero sir, ano plano sir kung sakaling matuloy ang pagiging ombudsman, sir? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. Lahat ng mga politiko, mahawakan nila eh. Yan lang ang gagawin yan. Maniwala kayo sa akin. So huwag mo kaming utuin na Remulla. I think they're having trouble with the impeachment case sa damay. Sara. Nadamay patuloy si Remulla. Pero Mayor Baste, eto susuko na ako hindi ko napapatulan talaga si Remulla. Kasi kay Tory pa lang may gaba na tayo doon, kay Remulla pa kaya. Isang bulati na lang paper na dyan. Mayor Mayor pare, sige. So, this Remulla guy, pag maging ombudsman siya, he will use the position again to weaponize against the vice president. Yan lang pa yan. Yan lang ang itindihin nyo. You know, you really look stupid. Mga stupido talaga kayo sa totoo lang. At tanga talaga kayo. That's why they're weaponizing the government because they're trying to attempt. Si Mayor Baste, pag pumikit ka, pakinggan mo siya. Akala mo si Pangulong Duterte. Ito lang. Tapos pag dumilit ka naman, Pangulong Duterte pa rin kasi yung niya, yung aura, yung pananalita, yung tikas, yung alam mo yung kaya maraming umahanga din dito kay Mayor Baste. Sana ako dun. Yung sinasabi niya kanyang gampanan Hindi katulad ng iba na yung tipong tapang-tapangan. Yung tipong tapang-tapangan tapos bandang uli wala rin naman. Maraming ganyan oo. Maraming ganyan. Marami akong kilalang ganyan. Dati nga, yung tiga dun, inamon akong suntukan. Sabi ko, hindi po ako lalaban. Masama ako pakiramdam ko. Kaso inunahan ako. Ayun, tulog. Pero talaga, pag lahat ng ni Mayor Baste talagang parang hindi parang talagang kuwang-kuwa niya yung ama niya, si Pangulong Duterte. An authoritarian regime. Mayor, speaking of among the issues na pang-divert, tinatawag ng mga tao na divert. Diversionary tactic. Ito ang biglang pagsulpot ng issue ng mga bisisa Bungeros Minor na ngayon pigit pang nililig to the drug war. Okay, ang main platform with this on how they operate diversion through the media is to use the Duterte family. Ito pala yung karugtong ng video na pinanood natin kanina, Para makapaglakad ng maayos sa gabi yung mga tao dyan sa... Totoo yan? Kami ang ginagamit na diversionary tactics so that they can continue to steal money. I think that will be liable as to maneuver the money of the people's taxes. Alam nyo, sa totoo lang, kung bakit eto kasi alam mo naman tayo mahilig magtutulog. So nanaginip na naman ako. Eto, ang sama ng panginaginip ko kasi si SOJ Boying Remulla pa yung napanaginipan ko. So gulat ako syempre, di ba? Okay sana ko si paring Baste, okay lang si Mayor Baste kaso si Boying sagwa So yun, nanaginip ako. Nag-uusap sila ni Marcos Jr. So nag-uusap sila doon sa panaginip ko. Sabi ni Marcos, gusto mo bang talagang maging ombudsman?
Sabi ni Marcos ha, panaginip to ha, panaginip to. Sabi ni Marcos, sabi naman ni Boy, aba syempre, may kaso ako dyan, pwede kong mekos-mekos yan. Ulitin ko ha, panaginip lamang to, wala itong katotohanan. So sabi ni Marcos, ganito, may paparating akong issue. May paparating na naman sa amin na issue. Ayokong ayokong masyadong mapag-usapan ng issue na ito. Gawan mo ng paraan. At gusto ko i-divert mo sa mga Duterte ang issue na ito para hindi mapansin ng taong bayan. At gusto ko magkaroon na ng ebidensya. Kasi pumalpak ka nung una. Wala naman ikaw pala ebidensya, puro ka ebidensya, sabi mo. Sabi sa kanya ni Marcos Jr., no? Sabi ni Marcos Jr., ngayon, gawin mo, gumawa ka ng isang matagal ng kaso, hukayin mo. Kagaya ng paghukay mo nung nakaraan. Hukayin mo at idikit mo sa mga Duterte. Pag nagawa mo yan, automatic, ikaw ay magiging ombudsman. No? Yan yung nasa panaginip ko. Kaya yung sinasabi ni Baste, alam nyo, napakatotoo nun. Hindi panaginip ko ha, panaginip nga eh. So nakakatakot lang talaga na, o nga pala, ba't nawala yun? Nakakatakot lang talaga. Saan yun? Wala. Ito. Nakakatakot lang talaga na alam mo yun, yung pag si Boying Remulla na ang naging ombudsman. Yung mga pwede nating kasuhan, no? Pwede nating mga kasuhan na mga opisyal ng gobyerno, hindi na natin hindi na tayo makakasiguro ng 100% na makakasuhan dahil andun si Boying. Paalala po, no, 7 years ang katungkulan bilang ombudsman. So halimbawa, pag natapos ng termino si Boying Remulla, so kadikit pa rin niya si Marcos Jr. Yan ang isa sa mga strategy na ginagawa nila ngayon. Tutuloy natin to. Sumobra pa kayo sa sa Netflix. Sa totoo lang. You are ridiculous people. It's very ridiculous. Kung gagawa kayo ng story net tapos mahirapan na kayo manalo sa election, parang tama. Tama talaga kayo. Saklap. Inday Sara and next, then they will make an example of Vice President Inday Sara kasi pag nagawa nila yan, we will file a case against her. Ang sunod niyan, tatakutin na kayo. Kasi Vice President nga, kinaya nila. So, huwag mo kaming utuin, Remulla. The mayor, actually, we did see already, remember, the past yung mga, hindi pa ombudsman mayor, but there's already been suspensions. Tsaka ito pa lang, ngayon pa nga lang na hindi siya ombudsman kung ano-ano na pinagagawa niya. Paano pa pag naging ombudsman niya, di yari. Mga suspension ng mga government officials na hindi. Siguro, si Marcos, during his teens, and he thinks it's his birthright na kanila tong Pilipinas. And along with these oligarchs and cronies. So they feel that the Philippines is theirs. Kasi, di ba, dun nga sa panaginip ko, dinuro-duro yung May dinuro-duro daw si Ma'am Shitars Oo, banda dyan sa Davao, 3 property. Hindi ko lang alam kung anong mga property yun, pero gusto daw kunin yung 3 property na yun. Ugali talaga ng mga oligarchs yan Long time ago. Ngayon, wala magawa din. Why are you still attacking these people educated? Yun, no? So, anong maiko-komento nyo dun sa banat ni Baste kay Remulla at kay Romualdez? Magkakaroon ng 2-on-3 to Romualdez, Remulla, Torre versus J. Guevara and Baste Duterte ba? Malupit. Sabi ni Baste, kahit mag-isa ako, 3 sila. Sabi ni Baste, kahit mag-isa ako, Jay, wag ka nang sumama.
papatulugin ko yung tatlong yan. Basta isa-isa lang. Ay, kahit na magsabay-sabay. Ay, nako. So, ginagawa ko lang joke para kahit paano hindi kayo ma-high blood, no? Dahil sobrang init ho ng mga talakayan dito sa mundo ng politics world sa Pilipinas. So ano pong may kukomento nyo doon sa mga binitawang salita ni Mayor Baste kay SOJ Remulla at kay Speaker Future Prime Minister Martin Romualdez. At dito sa mga nakita nyong training ni General Torre. I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye.